Hello everyone! Once again, Merry Christmas and Happy New Year! Today, December 26, and it's 2 p.m. now in Finland. The weather is great today. The sun is shining. I think maybe half cloudy, sometimes cloudy, but now the sun is shining again. So it's been long time since I made a video because I've been busy with my Finnish language course in Porvoo. So ngayon naisipan kong gumawa ng video dahil wala dito yung asawa ko. Nasa Porvoo siya ngayon. Pumunta siya sa bahay ng parents niya, and after that, pumunta siya sa bahay ng friends niya para ibigay yung gifts na nirap niya before Christmas. So ngayon, gusto kong i-share sa inyo yung na-experience ko dito sa Finland. Simula nung October 21, nagkaroon ako ng slot sa TE, Integration Course, Finnish Language Course in Porvoo. Naroon ko ng message from them na mayroon na akong slot sa Finnish language sa Pumutalo. So ayun, nag-start ako October 21 ba yun or 22? Basta something, basta banda dyan, 21, 22, 23, mga 20 plus na yun before in the ending of October. And then nagkaroon ako ng slot finally, and nag-aaral ako ng Finnish language within 4 hours and 30 minutes simula 9 a.m. hanggang 1:30 p.m. So nagbabas lang ako mula dito sa Askula papunta doon sa Porvoo. It takes 35 to 38 minutes by bus. Yun, umaalis ako dito ng mga 8:05 a.m. So nakakarating ako doon ng mga 8:40 or 8:45 a.m. So, sobrang napakahirap talaga guys ng Finnish language. Pero kaya natin to. Mga challenging talaga. And may mga time na tinatamad ako, and then may time din naman na sumasagi sa isip ko na dapat matuto kang magsalita ng Finnish language para sa future. Kasi hindi ka makakahanap ng work kung hindi ka marunong magsalita ng Finnish language. Meron din namang mga English company like a cleaning company, pero pahirapan din sa pag-a-apply. Kasi marami ding nawalan ng work since 2025 hanggang ngayon. Nagkaroon ng crisis dito about sa work. Maraming mga company na nagsasarado. So, maraming naghahanap ng trabaho at maraming nawalan ng trabaho. So, ngayon, nung nagkaroon ako ng slots sa TE, sa Finnish language course, I'm so happy. So, nagkaroon ako ng maraming friends doon. May nakilala din akong mga Filipino doon na naging kaibigan ko rin. And very challenging talagang mag-aral ng Finnish language. And today, December 26, may Joululuma, tinatawag nilang Christmas vacation. But before that, sa TE integration, before my Christmas vacation, meron kaming tinatawag na Kili Harjoittelu. Kumbaga, meron kaming, yung TE office, nagbigay sila ng paper na kailangan naming maghanap ng Kili Harjoittelu namin. I-apply namin yun, mag-a-apply kami ng work, parang kumbaga mag-a-apply kami sa kung saan namin gusto. Kunwari, sa may library, or sa may bookstore, or gusto namin sa kaupa or sa store ng mga, or gusto namin sa Vanhain Kuti or sa Paiva Kuti, mga elderly people, ganun, sa school. Ayun, depende sa amin kung saan namin gusto. Kasi ako gusto ko sa Porvoo, nagpatulong ako doon sa isang staff doon sa TE, nagpatulong akong maghanap ng Kili Harjoittelu ko kung saan. Ayun, tinawagan nila yung Attendo doon, natanggap ako doon sa Attendo Vanhain Kuti, kung saan mayroong mga elderly people na mayroong mga dementia and Alzheimer disease.
So, ayan, mayroon kaming training 2 weeks. Binigyan kami ng 2 weeks training doon. Nagsimula ako December 8 hanggang December 19. Very challenging, guys. Pero nagustuhan ko yung yung trabaho doon. Hindi naman lahat na nagawa ko kasi pumunta ako doon para sa Kili Haritilo ko lang, para makipag-usap doon sa mga asukas, mga elderly people. Parang challenging sa akin kasi may mga words talaga na hindi ko maintindihan, mga malalalim na Finnish language, and then most of them gumagamit sila ng pohekele, kumbaga shorts na language. And every morning, nagbabasa ako ng dyaryo sa kanila na tinatawag nilang Uusima Sanomalehti. Every morning, sinasabi ko sa kanila, Hivaho manta, minaolin Jennifer, halwate ko, minaluwen, Uusima Sanomalehti, solle. Hindi ko alam kung tama yan, pero ayun, yun lang yung kaya kong sabihin. And then, naiintindihan naman nila. Gumagano sila. Tapos sabi nila, yes. And then, nagsisimula na akong magbasa ng dyaryo sa kanila. And also, tumutulong din ako sa kanila sa pagkuha ng mga plato, sa table. Kinukuha ko yung mga madudumi. Nagpupunas ako ng mga table. Naglilinis. And tinutulungan ko rin pakainin yung mga asukas, yung mga elderly people na hindi kayang kumain. Kasi yung iba, nanginginig na yung mga kamay, ganun. Actually, almost of them ay mga naulianin na. And meron din time na bumabalik yung isipan sa tamang isipan. At meron din naman doon na mga elderly people na putol yung mga paa. Pero, yung mind nila ay okay pa. Hindi pa malala. So, ayun. Nakakatuwang makipag-usap sa kanila. Ang dami kong natutunan na Finnish language. Ang naririnig ko sa kanila lagi ay tuli out taman, tuli an taman, kukasi na ulit. Then I told her, mina olen Jennifer, olen Filipinilainen, olen opiskilin sumin kilta, minulaon kili haryoy tilo tala vanhain ko dissa, mga ganyan. And then tinatanong ko sila, mitin mo mini, kamusta ang umaga mo? And then nukuit ko heaven, na nakatulog ka ba ng maayos? Ganun. And then ang dami pa. Merong mga words na hindi ko maintindihan. Ang ginagawa ko ay chine-check ko sa Google and ChatGPT. Yeah. Minsan nga, sa sobrang bilis nilang magsalita, ang ginagamit ko sa ChatGPT, meron doong voice over, parang pipindutin ko lang yun dun. And then, sinasabi ko sa kanya, mitas sinasanoy, ganyan. Hindi ko alam kung tama yung words ko, pero what did you say? Parang ganun. And then, uulitin nila yung sinasabi nila, and then translate ko siya doon sa may ChatGPT. At hindi naman totally perfect yung ChatGPT, pero at least malaki ding tulong yung ChatGPT. Nakakatuwa doon. Hindi ko talaga na-try, ma-experience kung paano mag-change ng diaper. Hindi ko pa na-try. One time, mababait naman, friendly naman yung mga workers doon. One time, na may nakiusap sa akin na lahi hoy taya. Void ko auta minuwa, parang gano'n, can you help me? And then sabi ko, yeah, can you change the bed? Nag-change ko yung bed linens doon sa bed ng mga asukas. Tinulungan. Natutuwa naman ako. I'm so happy na nakatulong ako doon. Ang Kili Haritilo doon na 2 weeks na training namin ay walang bayad yun. Free lang yun, guys, sa kanila. Parang lang yun, parang tulong nila, parang may tulong nila na para maka-training ako doon, at tulong ko rin sa kanila na tumulong sa mga gawain doon. So, this is part yan ng TE, guys, na kailangan mo mag-training. Part ng
integration course, Finnish language course. And then after 2 weeks training, binigyan ako ng manager ng lip balm, and then binigyan ako ng kaulalina dito yung scarf. And then I'm so thankful, I'm so grateful. Binigyan ko din siya ng chocolate as Thanksgiving, and Yolo Lahya, yung parang Christmas gift. And then after that, finally, after December 19, nakahinga ko ng maayos dahil natapos na rin yung ko doon, yung training ko doon. Hindi rin biro doon mag-training. And I'm so happy na na-experience ko kung paano magtrabaho doon, and kung paano makisalamuha sa mga Finnish people, kung paano magsalita, paano mag-usap, ganun. I'm so grateful. Na-experience ko yun. And then, after that, finally, Yoluluma na. Yun. Nakakatuwa. So, ngayon, Yoluluma ko, I'm going to Kempele. Sa sister ko doon ako mag-New Year sa 29. Sa Monday, pupunta ako doon by train. So, ayan lang guys. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga na-experience ko. Na-experience ko sa Kili Haryo Itiloko sa Vanhain ko Disa. So that's all for today's video guys. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye bye.